Yun, what's up mga kabayan na kumusta po kayong lahat? Yan, isang magandang araw po ulit sa ating lahat. Yan, yung araw mga kabayan, dito ulit tayo sa fish pan naman. Yan, okay na yung pakiramdam natin. Thank you Lord. Wala naman tayong naramdaman na dun sa kagat nga ng aso. Tapos yung aso, chinyak din natin kaninang umaga. Okay naman siya. Hindi naman siya na rabies sa pagkagat sa atin. Yan, ngayong araw yan mga kabayan. Sa video na to, papakita naman natin yung isang alternative na pakain namin o ginagawa naming pang supplemental feeding sa mga tilapia. Papakita natin kung paano namin siya ginagawa. Yan, isang gawain na naman to dati na na-miss natin. Ngayon gagawin ulit natin. Yan. Ang makikita nyo mga kabayan, yung kangkong na yan. Yan. Yan, yung kangkong na yan na malago. Yan, malago. Yan, yan mga kabayan, pinapalago talaga natin yan para pag yan malago na siyang ganyan, tatabasin natin. Tapos anong tawag dito, pag itutumpok, yan, hindi ko alam kung tama na naman yung Tagalog natin. Yan, basta tatabasin natin siya ng maliit. Tatabas tayo ng maliit, pagpapatong-patungin natin hanggang makabuo tayo ng isang parang gabundok na kangkong. Tapos ilalagay natin siya dun sa gitna. Tapos malulusaw siya. Habang nalulusaw siya, yun yung magiging pagkain ng mga tilapia. Yan. Isang ano naman to mga kabayan, isang dati nating ginagawa na namimiss natin. Yan, gagawin natin ulit. Yan. Ito po yung magiging pagkain ng isda o mga tilapia habang nalulusaw yung sa ilalim na part niya. Yun, kinakain nila sa ilalim. Kaya mga kabayan, panibagong adventure na naman o panibagong yan. Natutuwa po tayo sa mga comment nyo na may natututunan kayo kahit papano sa pa-farming. Yan. Tapos yun nga, hindi naman po ito 100, gaya ng nasabi ko, hindi naman po 100% organic. Almost po. Kasi pinapakain pa rin po sila ng feed sa pag yung malapit na silang ma-harvest. Pero yung iba po, yung full feeding na sinabi ko, yun, talagang feeds po lahat yun. Kasi mabilisan po yung pagpa-farming ng ganon. Ilang buwan lang po yun pwede na silang harvestin. Kumbaga sa manok, yun po yung mga tinatawag na 45 days. Yan, pang mabilisan. So yan mga kabayan, napapasikat na yung araw yan. Hindi na masyadong malamig yung tubig. Tutubog tayo dyan. Yan. Tapos tingin-tingin tayo. Na-miss ko rin po yung kumain ng suso. Magtingin tayo dyan mamaya kuha tayo ng suso. Tapos huli rin tayo ng panluto natin tilapia. So tara po, samahan nyo po ako. Yan, mag-isa po tayo ulit. May pasok po si Papa Yoybi. Yan. Sarap. Swimming tayo ngayon mga kabayan.
Lagyan lang natin siya ng ano, may mga suso. Ano. Pero maliliit to. Tsaka hindi ito yung mas gusto naming suso. May isang variety ng suso, yung kung tawagin namin papa. Sana makakuha tayo mamaya. Papakita natin sa inyo. Tapos paki-comment po kung, kasi sa ibang lugar iba din yung tawag. Ito po yung kinakain din na suso. Ito yung malalaki. Yung sa mga restaurant may mga ganito. Pero mamaya magtingin-tingin tayo dun sa mga mahilig yung mga yan sa tulos. Daming suso. Sarap mag-swimming. Yeah. Pag ganitong natabas na natin siya, gaganyan lang natin siya para madali siyang ma-decompose. Malaki na to mga kabayan, parang ang ano nito isang lote na. Matagal-tagal na pagkain na to ng isda. Papatong-patungin lang nito natin siya. Matapat pa tayo dito. Maliliit lang yung tinatabas natin mga kabayan para may lagay natin siya sa taas. Yan. Yan, nakaisang tumpok na tayo. Nagawa pa tayo ng ibang tumpok. Nakaisang tumpok na tayo mga kabayan, gawa pa tayo. Tingnan nyo, pakita lang natin. Lumalapit yung mga isda, ayan o. Nangangain sila. Ayan o. Papansin nyo yan mga kabayan, gumagalaw yung kangkong. Kinakain nila o. Yan. Kinakain nila yung mga ugat-ugat. Tapos yung pagtatabas natin, hindi natin sinasagad sa pilapil. Kasi para pag umaalon, hindi masira yung pilapil. Yan. Magalaw mag-isa yung camera natin kasi nakapatong siya sa bangka.
Sarap mag swimming mga kabal. Maligamgam yung tubig. Kahit magawa lang tayo nga dalawang tumpok. Kahit makagawa lang tayong dalawang tumpok mga kabayan, ayos na yun. Matagal-tagal na nilang pagkain yun. Ito yung wild kangkong. Pwede rin itong pansinigang, pero mas ano natin yung puti. Pa natin konti. Tapos dadali natin sa gitna. Lalagyan natin siya ng tulos sa gitna para doon nila kainin sa gitna. Ito ayos na to mga kabayan, dalawang tumpok. Tagal-tagal na nila itong ngangat-ngatin sa ilalim. Yan. Dadali naman natin yan sa gitna para doon natin lagyan ng tulos. Yan, dalawang tumpok yung nagawa natin mga kabayan. Ilang minuto pa lang. Yan. Matagal-tagal na, sabi ko nga, matagal-tagal na nilang nangat-ngatin sa ilalim yan. Yan, mga kabayan, sarap na naman na pinagpawisan tayo kahit nasa tubig tayo. Tapos isang alaala na naman yung bumalik sa atin, tapos na-share natin sa inyo. Hihilahin natin yan sa bangka hanggang makarating tayo dun sa mga tulos. Unahin natin yung isa kasi kanan yung magsasagwan natin. Hawakan lang natin dito hanggang madala natin siya doon sa tulos. Yan, marami pang mga idea mga kabayan ang gusto kong ma-share sa inyo. Medyo pag nasa bahay nga ako, inaalala ko kung ano pa yung pwedeng maipakita sa inyo na ginagawa namin dati na na-miss natin, na yun
yun nga, gusto nating ma-share sa inyong mga viewers namin. So yan mga kabayan, habang nagsasagwan tayo, maraming salamat po sa inyong mga solid viewers natin. Maraming salamat po sa mga comment nyo. Tapos sana po lagi nating i-hit yung like button. Tignan natin mamaya kung meron yung susong papa. Yun kasi yung mas nakagis na natin niluluto mga kabayan. Ano tayo, tignan natin kung pwedeng gata, kung may papaya pwedeng tinola. Tapos huli tayo ng tilapia, partner natin sa tilapia. Yan lang mga kabayan. Susunod yan ng padahanda. Hindi natin siya pwedeng biglayin, baka magkahiwa-hiwalay siya. Yan, ganyan mga gawain dito mga kabayan. Pag umaga, hahanap ng pwedeng tabasin. Minsan nagtatambak ng pilapil para mas tumaas yung mga pilapil natin, para pag umulan, bumaha, hindi sila madaling abutan ng tubig. Malapit na yung tulos. Tignan natin yung tulos. Yung mga susuna yun mga kabayan, mahilig sila kumapit sa mga tulos-tulos. Pagbalik natin ng Taiwan, mamimiss na naman natin to. Yan, baulit tayo. Yan. Ito yung mga lapit natin. Lapit natin yung camera. Yan mga kabayan pakita ko lang po. Yan yan mga kabayan, ito yung mga susong sinasabi ko na mas gusto namin kinakain, kaso maliliit pa sila. Yan patulis yung dulo nila. Yung isa kasing nakuha natin, na ipakita natin kanina, wala ko namatay na yung camera. Yan, yung isang suso kasi napakita natin kanina mga kabayan pabilog yung ito, patulis. Ang dami medyo, pero mas lalaki pa to. Pero kuha na tayo dito. Ito yung lulutuin natin. Kahit sa sabaw lang, masarap na to. Tinola natin. Ang dami Isang ganyan, isang tulos pa lang yan. Pag may maraming tulos, ang dami niyan. Sarap nito mga kabayan. Yan. Pampalasa lang sa sabaw. Pero lalaki pa to. Galaw yung ang dami Agad lang natin sa bangka. Ang dami mga kabayan Sarap niya. Sabaw natin para makahigop tayo ng sabaw mamaya. Tapos itong, pasensya na mga kabayan, medyo malikot yung bangka. Tapos umaalis siya, kaya minsan nagbabago yung angulo natin. Tapos itong ating natumpok na kangkong, yan, tutulos natin siya dito. Para dito mangangain yung mga tilapia. Tapos yung isa ilagay natin doon sa gitna.
Yan mga kabayan, dito na mangangain yung mga tilapia. Yan, lumalayo kayo mga kabayan kasi yung bangka lumalayo din. Yan, kunin natin yung isa. Yun, lumalayo na. Lalim. May inaapakan kasi tayo doon kaya mababaw yung prensa o pretil sa iba. Yeah. Kunin natin yung isa. Doon naman natin siya sa gitna ilagay. Ang dami yung nakapakan ko yung mga suso. Ang dami mga kabayan. Pakita ko. Kaso hindi pa talaga sila ganong kalaki. Pwede nang pang sabaw, maglalasan sa sabaw para makahigop tayo ng sariwang sabaw. Yan, kunin natin yung isa. Pangalawa mga kabayan yung natira yun mga kabayan tatabasin natin yung kalahati tapos igigilid natin para mas lumago pa. Yung iba mga kabayan gumagamit sila ng herbicide ba yung tawag pag pang-spray sa mga damo-damo. Yan, para mamatay. Pero tayo hindi tayo gumagamit doon kasi bukod sa magagastos pa tapos chemical pa yun para tapos baka maka-apekto pa sa mga isda natin. Yan, ganyan lang natural na proseso yung ginagawa natin. Tabasin mo tapos magde-decompose na siya ng dahan-dahan. Doon tayo pupunta mga kabayan sa isang pulot na yan. Sabaw natin yan malasa yan mga susuna yan mga kabayan dami. Kahit ilaga lang natin sa luya, may makakuha tayong papaya, lagyan natin papaya at tinola. Pero kahit wala, ilaga lang sa luya mga kabayan, igisal yung bawang sibuyas may luya, lagyan lang ng sabaw, ayos na yan. May pang higop na tayo. Yan. Hindi tayo wala pang nagha-harvest ngayon mga kabayan. Kaya hindi tayo nakakapunta sa mga harvest kasi laging nag-uulan ngayon dito. Lalo na dito sa lugar natin. Laging nag-uulan. Pag nag-uulan kasi mga kabayan hindi nila sinasabayan ng harvest. Kasi minsan nagiging cause yung ulan para yung acid ng lupa sa ilalim umangat, magkaka-acid yung tubig, tapos maaaring maging sanhi ng manghina yung mga isda. Tapos kung masabayan silang ma-harvest, maaaring mamatay sila habang nakalagay sila sa net na pinakabuhayan nila. So yun yung iniiwasan, kaya hindi tayo nakakapagpakita ng pag-harvest. Kaya dito lang tayo. Lalo na sa hapon mga kabayan, laging naulan ngayon dito. Pero wala namang bagyo. Yan, comment nyo po mga kabayan kung sa inyo yung mga susunggan niya kung kinakain nyo po ba. Pero sa amin yan ang paborito naming klase ng suso. Yan yung mga nakagisnan natin. Bata pa tayo. Lumalaki din yan ng ganyan. Pero mas malalaki talaga yung parang ang tawag doon, golden snail ata yung tawag.
Ganda na naman ang panahon dito sa Buki, sa fish pan mga kabayan. Mamimiss natin to pagbalik natin ng Taiwan. Yan, malapit na tayo sa Tulos mga kabayan. Prinsa din to o Pirtil, Pritil sa ibang tawag. Diyan na nilalagay kasi mas mababaw na parto. May pilapil ito sa gitna. Nakalubog lang dahil malalim yung tubig. Nakadalawang tumpok tayo. Nakapag-exercise tayo. Sa napakita natin sa inyo yung isang ano ulit, idea. Wala yata ang prinsa dito. Ay wala, tulos lang talaga. Tulos natin siya dito. Yan mga kabayan, dito natin siya itutulos. Wala palang prinsa, malalim, di tayo makakababa. Yan, dito naman mangangain yung iba. Tapos yung isa, yung iba dun sa naiano natin na yun, na itulos natin dun. So yan mga kabayan, nakakuha lang tayo ng ating pangulam din sa baryo na tilapia. Tapos yan, may pangsabaw na tayong suso. Yan. So yan mga kabayan, sana nag-enjoy po kayo sa na i-share natin kaalaman ng paglalagay ng organic na pagkain para sa mga isda. Sa bangus, pwede rin po yan, kinakain din po ng bangus yan. Gustong gusto rin po nila yung kangkong, yung nade-decompose na kangkong. Gustong gusto rin po ng mga bangus yan. Ito mga kabayan, may bangus din dito na nakahulog, pero mga pailan-ilan na lang kasi na-harvest na yung iba. So yan mga kabayan, lagay muna natin sila sa malinis na tubig para suka nila yung mga kinain nila bago natin sila linisan. Yan, para lutuin mamaya. Iwasan din natin sila. Tapos babad natin, palitan natin yung tubig para malinis na malinis sila pag niluto natin. Yan, babad natin mamaya sa malinis na tubig. Yan, bigyan natin ng malinis na tubig ulit. Yan muna natin yan hanggang suka nila yung kinain nila. Yung mga kabayan, kuha na tayo ng ating pangulam. Yan, nagisa natin ang dala. Napalaki yung buka. Yan. Pagkita natin ang dala natin. Pangulam sa baryo. Yan, pangulam.
Ang bini oh. Pang partner natin dun sa suso. Dami din mga kabayan. Namiss natin magwagwag. Bandala naman to. Ito yung ginamit natin nung nakaraang umagis tayo na madaling matanggal yung uhuli. Yung tilapia din to. Sibra. Yan, tanggal lang natin maliliit mga bayan. Yung iba pang ulam natin, pang ulam din ng nilakong mading sa baryo. Ilang traso lang naman yung iuwi natin. Yan, ayos na to. Yan. So yan mga kabayan, nakapag-adventure na naman tayo dito. Tapos may na-share tayong isang tips o kaalaman kung paano magpakain ng gumawa ng pakain na organic para sa mga isda. So yan mga kabayan, samahan nyo po ako, sa baryo na po tayo magluluto. So yan mga kabayan, dumaan tayo dito sa taniman ng pinsan natin. Yan, maraming tanim dyan. Mga dragon fruit oh. Kuha tayo ng papaya, panglahok natin sa ating tinola. Ito, nag-iisang bunga. Taas. May papaya. Yun. Yan, may papaya na tayo. Saktong sakto to pang tinola. Yan, tawid na tayo dun sa kabila para makapagluto na tayo at medyo magutom na. Yan mga kabayan, ready na yung ating mga pangrekado. Yan, ititinola natin yung ating nakuwang suso o suso ito. Iba yung call, yung malaki. Piprito natin yung ating mga tilapia. Yan, pritong may kaliskis. Yan, mainit na yung ating kasirola. Yan ang ating mantika. Gisa natin para lumabas yung aroma. Yan, sabay-sabay lang yung luya, bawang sibuyas para walang away kung anong mauuna, bawang sibuyas o luya. Sabay-sabay natin. Gisa-gisa lang tayo. Yan, dito ulit tayo sa ilalim ng puno ng bayabas. At ngayon maganda yung panahon, hindi naman umuulan. Ang bango. Yan, bango. Lagyan na natin yung ating suso. Kita natin. Mabilisan lang to. Susong papa. Papa na walang mama. Timplahan lang natin siya ng patis mga kabayan. Yan. Isa muna natin siya sa patis. Yan. Whoops. Sarap po. Yan, pinabuka natin. Yan,
malinis siya mga kabayan. Sumuka sila ng mga 3 oras. Lagyan na natin ang sabaw. Sarap. Yan, sabay na rin natin yung ating papaya kasi luto naman na yung ating susumpapa. Yan, susumpapa po sa amin ang tawag niya. Na paki-comment po sa inyo kung anong pangalan o tawag diyan. Yan, lagay na natin yung ating papaya. Tapos nagpiprito na rin tayo dun sa loob kasi isa lang yung ano natin, hindi na natin nalabas yung shelling. Ayan, timpla natin ng konting paminta, dagdag aroma. Yan, sarap mga kabayan. So nakakamiss po ng suso. Ayan, libre lang natin nakuha sa fish pan. Takpan lang natin. Mamaya kakain na tayo. Kaya mga kabayan, luto na yung ating pinirito. Yan, dalawa. Luto na rin yung ating tinolang suso. Yan. Pero siyempre bago tayo kumain, tayo muna yung magpasalamat sa ating biyaya na tanggap. Lord, maraming salamat po sa biyaya na sa aking harapan. Maraming salamat po sa patuloy ito ng sawa yung paggabay sa amin. Maraming salamat po sa pag-iingat. Maraming salamat po sa pag-iingat nyo sa mga viewers. Lord, alam po namin lahat po ng inyong binibigay sa amin ay may dahilan. At hiling pa rin po namin lahat po ng may karamdaman at sakit ay mabigyan po ng kagalingan. Amen. Yun, kuha na po kayo ng ulam nyo at kayan. Sabayin nyo na po akong kumain. Subuto muna tayo yung mga nakamiss po sa yan, suso. Susumpapa po dito sa amin to. Ay, kanyaman na ba pa? Ay na po. Tayong magutom na, tanghali na. Ay tayo. Nangingiling na naman yung laman natin. Gutom na. Ay pa. Ay naman na ba pa? Ay sumama. Yan, dapat pala ginupit na natin yung dulo para harap. Dapat pala ginupit. Pero dahil malambot pa, pwede siyang kagatin. Harap. Ano po? Ito tayo. Ay, ganyaman na ba ba? Sariwa. Ito, malutong to. Abot sa Amerika yung lutong nito mga kabayan. Ito po. Ay, naman ba? Yan, sa mga nakamiss po na suso. Sarap. Ayun po. Ayan mga kabayan, yan. Ay, yaman na baba. Yan mga kabayan, mukbang pa po ako dito. Yan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa mga vlog natin dito sa Pilipinas. Yan, maraming salamat po. Inuulit ko sa inyong mga comments, mga likes, yan.
Pakipindot po lagi yung like button para mas dumami po yung makapanood sa ating mga video. Yan, lagi po natin tatandaan saan man po tayo naroon. Lagi po tayo mag-ingat. God bless po mga kabayan. Yan po tayo.